Congressman, sino po si Cocoy Villamin? Actually, yun po yung tanong natin. Sino ho siya? Dahil wala po tayong pruweba na itong taong ito ay existing, no? Nakita po natin ng kanyang pangalan doon sa mga, isa po siya sa mga payee o yung naka-receive po nung mga, sa mga recipients nung itong confidential funds mula po sa OVP at sa Department of Education. Ngayon, nakita po natin yung pangalan niya sa dalawang acknowledgement receipt. Ang nakakapagtaka ay same, pareho po ng spelling, parehong pangalan, pero magkaiba po yung lagda, yung signatures nila. So tayo po ay nagtatanong, sino ho ba talaga siya? Ito ba ay talagang totoong tunay na tao? That's why ang tanong din ho natin, hindi lang ho yung si Mary Grace Piatos, yung nakita po natin medyo nakaka-questionable. Ito rin po itong si Cocoy Villamin ang gusto natin matanong kung tunay na tao ba ito sa itong Cocoy Villamin na ito. Yun ho bang acknowledgement receipt involving itong Juan Cocoy Villamin ay sa parehong confidential fund ng OVP at DepEd? Tama po yun. Parehong confidential funds. It covers yung payment ng... kaya nga po tinatanong po natin yon sa COA. Itong acknowledgement receipts po, ito ba yung cover po ito nung purchase of information or yung sinasabi po nilang payment for reward for informant, no? Dahil magkaiba po yung proseso dapat na ginagawa dyan at magkaiba po yung criteria kung paano po gamitin itong confidential funds. Doon po sa dalawang kategorya na yon. Opo. Sa inyo ho ba sa Kamara may kanya-kanya po kayong toka sa research dito sa dami ho ng mga acknowledgement receipt, no, na ibinigay ng OVP at DepEd to liquidate ito pong malaking halaga na confidential fund para ho matukoy natin kung gaano karami itong mga dokumentong ito. Pati po yung Fernando Tempura, Carlos Miguel Oishi, Raymunda J. Nova at Chippy McDonald. Opo. Pag nagkakaroon po tayo ng mga meetings, of course, may mga before we hold po the committee hearing, nagkakaroon po tayo ng usapan sa bawat miyembro, nagkakaroon po kami ng meeting. Tama po yung sinabi niyo, sa sobrang dami po ng mga dokumentong ito. So kailangan po nating, of course, kailangan pong may coordination sa bawat miyembro at kailangan din pong ma-coordinate yung chairman kung sa palagay ko, like sa aking, sa aking opisina, gusto kong malaman kung papaano binabayad yung mga nung confidential funds, gamit po yung confidential funds doon sa kinikilalang mga informant, no? Apart from the medical supplies kasi na-establish naman yon, yung naman yung cash basis ng payment. Gusto kong malaman. Dahil in aid of legislation po ito, no? Gusto nating pasukan kung anong pulisiya at sistema ang meron ng COA. Kung bakit ganitong kalaking halaga ay hindi ganong kastrikto yung pag-impose ng pulisiya para mas maganda yung maganda yung pag-implement at tunay na tao kung gagamitin man yung confidential funds ang makakatanggap ng pera ng bayan. Opo, para maayos po yung liquidation. Congressman, just guide us para lang mas maintindihan ng mga kababayan natin ang halagang pinag-uusapan natin. Magkano pong halaga ng OVP Confidential Fund ang pinag-uusapan natin at magkano halaga po ng DepEd Confidential Fund ang pinag-uusapan? Ang kabuuan po is nasa 612.5 billion pesos yung kabuuan na halaga na pinag-uusapan po natin. Doon naman po sa OVP, ang eksakto po na na halaga doon sa OVP ay I think I have to look at my notes. Basta ang kabuuan po ay nasa 612 all in all. At that's combination of the OVP and the Department of Education na budget.